Alright guys, welcome po sa ating video for today. Ako si Angelo at nanonood kayo ng News Listener. Okay, may iba naman tayo pagdating sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dito naman tayo kay number one genius, Senator Robin Padilla, ay kung saan sinabi niya noong August 23, pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Aba, ang galing po ng ating idol. Ah, kayo ba, naniniwala kayo na zero yung mga zero sa pagnanakaw si Robin Padilla? Let's see kung zero ba talaga at kung meron ba talagang kahina-hinalang na parang ginawa ni Senator Robin Padilla. So, let's talk about that. Okay, so punta tayo dito sa News 5. Ayon sa kanya, "Humanap naman kayo ng totoong ibabanat." Okay, giniit ni Senador Robin Padilla na walang mahanap na butas sa kanya ang kanyang mga kritiko na aniyay puro kasinungalingan ang ibinabato sa kanya. Binigyang diin din niya na hindi siya sangkot sa pagnanakaw at hinamon ang kanyang mga kritiko na maglabas ng ebidensya laban sa kanya. Humanap naman kayo ng totoong ibabanat niyo, puro kasinungalingan, kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. 'Yun ang problema. So, I think, nangyari po ito sa isang, event na kabilang siya sa mga taong pumunta do'n sa lugar at mukhang may niluluto sila, okay. But anyway, nakita po natin yung actual na video. So, punta tayo sa, another tab, okay, ito na yun yung sinasabing video ay kung saan sinabi ni Robin na walang makita yung mga kritiko niya, okay. Well, sige, tingnan natin kung wala, okay. Kasi nga, kung titignan yung record niya, napakalaki nung kanyang salin, okay. I think more than 100 million kung hindi ako nagkakamali. Siguro merong mga negosyo siya or investment o kita niya sa pelikula. Pero imagine niyo guys, um, kabago-bago niyang senador, tapos napakalaki ng kanyang salin, eh, hindi naman siya laging lumalabas sa pelikula, 'di ba? Okay, anyway, so play natin 'to, yung kanyang sinabi. Kung babanatan niya ako, humanap naman kayo ng totoong ibabanat nyo. Puro kasinungalingan eh. Kasi wala kayong mahanap na butas sa akin. Yun ang Oo. problema. Kaya ang mga banat ninyo, bobo yan, tanga yan, yan ang mga kaya lang nyo sabihin. Kasi pagdating sa pagnanakaw, zero ako. Pero hindi natin makita sa news kung sinabi niya bang, "Hindi naman talaga ako bobo, eh. Hindi ako tanga." Kasi kung hindi siya nag-a-agree na yung mga kritiko niya na sinasabi na, "Bobo ka, tanga ka," eh, dapat ipaglaban niya na hindi siya ganyan, 'di ba? So, ang binaling niya yung hindi siya magnanakaw. Pero hindi niya finight out o nilaban na hindi siya tanga. Sana sinabi niya, "Matalino ako. Kita niyo yung mga tanong ko sa Senado, dito sa confidential funds, sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi nga maano, eh, 'di ba?" O 'yan, puwede niyang i-ano, kumbaga ilaban sa mga kritiko niya na, "Matalino ako." Kaso hindi niya pinagtanggol, 'di ba? 'Yun. At the same time, ah, ang sinabi niya lang is wala silang makitang pera o ninakaw ni Robin Padilla. Well, yes, wala. Okay, pero later may ipapakita po ko. Just a reminder sa mga Pilipinong, siguro nakalimutan na yung tinatawag na insertion. So, bago natin putahan 'yan, ito, kita niyo po yung actual na comment ng ating mga netizens, sa right side. Oh, sabi ng isa,
Si Robin ang final form kapag nag-Super Saiyan ng actually natawa ka diyan, eh. Meta, puwede po bang 'wag niyo nang padaanin sa wall ko si Robin Padilla? Okay, well hindi mo naman 'yan mapipigilan, eh, 'di ba? Pinakamalaking 80-80 meron, yung pagka 80-80 mo yung ang nahanap sa'yo. Hintayin na lang ebidensya malapit na baka magkasakit ka rin bigla. I think meron nag-comment last time in regards to yung insertion. Yun na yung nakita. Okay, but anyway, may mga tao siguro na alam na 'yan. Pero ito papakita ko po sa inyo, um, last time pa 'to, eh. Last July 6, okay? Galing po sa Inquirer.net. Sabi dito, FDCP recalls Robin Padilla's 150 million help for heritage building which Discayas built. So meron siyang insertion, okay, para sa isang heritage building na ang contractor po mga Diskaya. So ang mga Diskaya po ngayon nakakulong dahil sa flood control scandal. 'Di ba, ang daming mga ginawa nilang substandard, yung iba ghost project. Oh, punta tayo dito. So, sabi dito, the long-delayed Philippine Film Heritage Building in Intramuros, Manila has finally been completed. But the horrors that attended its construction before it's completed the Film Development Council of the Philippines or FDCP chair Jose Javier Joey Reyes. Alam natin kung sino si director, di ba? Yan. Stunned. So, bago daw yung long delayed na pag-complete, may mga multo o horror bago 'to ma-complete. Okey, so sige tignan natin. So ayon sa kanya, during the recent guesting, appearance as Fast Talk with Boy Abunda, Reyes recalled that it was Senator Robin Padilla himself who proposed to make a 150 million budget insertion in 2023 General Appropriations Act for the construction of the FDCP's Film and Heritage Building meant to house the ano yan, Cinematheque Center Manila? Cinematheque, hindi ako sigurado. Anyway, the Film Archive and new headquarters of the FDCP. So, ayon dito, merong interview po si Direk Joey Reyes na kung saan si Robin Padilla nag-propose ng insertion sa 2023 General Appropriations Act or GAA. Okay, para dito sa Film Heritage Building. Sunod dito, a budget insertion refers to a legislative amendment such as reduction, addition, or reallocation of funds. Okay, introduced by lawmakers to propose a national budget or GAA for the following year. This meant that the FDCP project construction was not in the pipeline until the supposed budget insertion. So that means, sinabi dito po na yung project construction ay wala siya sa pipeline or sa GAA until in-insert lang. Kumbaga, hindi na pag-usapan ah, sa Senado, ay siningit lang ni Robin Padilla ayon dito. Okay? Kasi nga yung insertions po, it's either yan ayon dito, reduction, addition, o mag-add, or reallocation of fund. Okay? O continue. While budget insertions have become common among lawmakers in recent years, they have also become subject to abuse, resulting to recent controversies like the multi-million peso flood control scandal that rocked the nation since last year. Yeah, kasi nga, di ba, nawala yung PDAF. So maghahanap yung
mga lawmakers na pagkakitaan. Remember, nawala yung PDAF, ang ginawa ng Korte Suprema ay ginawang unconstitutional. Pumutok 2016, dumami yung flood control projects nung nag-start si Rodrigo Duterte. At yun na nga, lumobo ng lumobo. So, naging bagong pork barrel itong flood control. Ba? Okay. Continue natin. Padilla, neophyte senator secured a budget for the project, while the construction company of Curly and Sara Diskaya obtained that contract to implement it. The Diskayas are currently detained. Yun na nga, na-detain sila sa non-billable charges, malversation, and graph in connection sa flood control. So that means yung company, construction company na Diskaya ang umahawak ng project na yan. At remember po, umumpisa sila noong 2016. Diba? At the same time, okay pa lang yung unit team nung panahon na yun. Yung kay Sara pa. Diba? At kabago-bago pa lang 'tong si Robin nung panahon na yun. Okay, continue natin. The amount of 150 million was figure provided by the original contractor of the building during the time of Reyes' predecessor, which is Terzo Cruz III, and which was included on the usual construction amenities and refurbishing. So ayon sa kanya, originally yung estimate siya ng kontratista, then Chairman Tersto, ang binigay ay presyo ay 150 to build the building. Tapos binigyan kami ng pera ng insertion ni Robin Padilla. Wait, sabi dito, tapos binigyan kami ng pera ng insertions ni Senator Robin Padilla na 150 million. However, when the project was turned over to him, Reyes said that he was flabbergasted to see the unfinished building in its state of undone. So nung naging chairman na siya, nagulat siya na hindi pa pala tapos. This prompted the FDCP to scramble for more government funding to finish the project and make it habitable. So sabi sa amin tapos na ang building. Hindi na si Tirso ang chairman. Ako na ang chairman. Pagdating ko, kalahati pa lang ang nagagawa. Bakit ganito? Sabi nila, yung 150 and fifth phase 1 lang yun. Kailangan mo ng another 100 million. Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 100 million? Kahit lumod ako sa lahat ng senador, congressman, saan ako kukuha ng 100 million? Grabe, no? Kumbaga, nung naging 150 million pa nung si Tirso Cruz III, nang naging chairman si Director Joey Reyes. Nagulat siya at siya mismo nagtestigo na hindi pa pala tapos. Imagine niyo yung 150 million, ang daming pera na yun, di ba? Tapos kalahati lang po yung nagawa. So, within that, meron talagang anomalya. Di ba? Clear. May anomalya kasi nga hindi natapos. Ano nangyari sa 150 million? Ano yun? Hindi, kulang pa? Oh, di ba? Sige, punta tayo sa baba. It was then FTC sought the help of First Lady Liza Araneta Marcos, who is in September 25 inspected the building and is called Rotten Monument of Incompetence, citing leaks, cracks, and unfinished work. So yun na nga, pumunta yung First Lady at nakita talaga yung resulta ng 150. So hindi siya natapos. Grabe na. Nung nabanggit ko ang problema, na-realize ko na kontratista niyan ay tinalo ni Mayor Vico. Doon medyo
umilantik ang tenga ni First Lady nung pumasok si Vince Dizon at ni-require yung First Lady na tapusin na ang building. Reyes said, referring to the disguise. Ngayon, tapos na, pero dumaan kami sa kalahating butas ng karayom. So, hindi ko na tatapusin. Ano sa tingin nyo, guys? Ano sa tingin nyo po? Itong 150 na ito na hindi pa natapos. Imagine niyo panahon nung 20 I don't have the specific date pero before siya naging chairman si Director Joey Reyes, hindi pa natapos. Kailangan pa ng 100 million. So, ano to, Robin? Ano po to? Meron pa po ba kayong kinalaman dito sa nangyaring hindi pagtapos ng heritage building na ang mga diskaya po ang may hawak nung panahon na yun? Nagtatanong lang po. Kung sa inyo, sa mga manunood po, tanungin nyo ang sarili nyo, bakit nagkaganito? Yung 150 million, hindi pa tinapos. Ganun ba ka-expensive ang isang building na kailangan pa ng 100 million? Yan, tanungin natin guys. So, salamat po sa nanonood at manonood pa ng ating video for today. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. At welcome po sa mga lahat ng magiging new subscribers natin. Guys, most of the subscribers natin hindi pa naka-subscribe. Please hit the subscribe button para maka-receive naman po kayo ng update, commentary at the same time mo parang news na rin. Okay, salamat po and see you. Ako si Angelo at ito po ang News Listener. Thank you.